All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang pong magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, nandito po tayo sa labas dahil tayo po ay nag-aantay ng ginagawang kotse. Okay, so habang nag-aantay, mag-vlog muna. Okay, ang pag-usapan natin mga kababayan, dalawang senador. Itong parehong senador na ito ay merong paalala sa ating executive branch, lalong-lalo na sa Pangulong Marcos. Yung isa, sinasabi niya, papaalala siya sa ating Pangulo na magbito siya ng mga nakikita niyang may mga isinisingit after ratifikahan ng BICAM ang budget ng ating bansa sa 2026. Yung isa naman nagpapaalala sa executive branch na maging transparent sa paggastos ng mga budget na ito, no? Matutukoy natin ang dalawang senador na yan, na mukhang party po sila nung BICAM, na sila po ang naglagay ng mga probisyon, mga strict guidelines at to make sure na hindi makakasingit ang mga buwaya, hindi makakasingit ang mga nagpupumilit na magnanakaw na mga politiko, lalong-lalo na ang mga mambabatas na ito, no? Kasi talaga ang magnanakaw ay sadyang magnanakaw. Ang magnanakaw ay sadyang gagawa ng paraan para makapagnakaw. Sana naman hindi po yan mapahintulutan ng executive branch, kasi the ball is now in the hands of the executive branch. Re-reviewin pa po ng Pangulo yan, and he has no time to review that for the end of this year. Malamang magkakaroon ng reenacted budget. We don't know how many weeks yan, no? Ang sabi ng mga ilang mambabatas, okay naman na magkaroon ng reenacted budget, which is gagamitin ng 2025 na sinasabi nilang the most corrupt budget, pero gusto nilang gamitin yun no? Dahil sa hinaba-haba ng kanilang proseso sa BICAM for ratification of that budget, naubos ang oras para reviewin ng executive branch. So tanong ba, kayo ba, pumapayag ba kayo sa reenacted budget na 2025 na punong-puno ng korupsyon? Okay, ewan ko po. Ako po, hindi ako pumapayag, pero walang magagawa Ang maganda, shutdown ng gobyerno. Shutdown. Okay, pero sa palagay ko, hindi po yan gagawin ng Pangulo, kasi ang Pangulo ay maawain, lalong-lalo na sa mga tulong para sa mahihirap. O now, unahin natin mga kababayan ang isang senador na meron pong pakiusap kay Pangulong Marcos na sana ibito yung mga probisyon o mga insertion na makikita nila sa pagre-review sa budget na ito, no? Ito po ay walang iba kundi si Senator Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po ay pumirma sa budget approval ng BICAM. Bakit po siya pumirma? Kasi mahalaga po ang niyang advokasya para sa agrikultura. Mahalaga po para kay Kiko Pangilinan ang kabuhayan ng ating mga farmers na siyang lifeline ng ating bansa, na siyang nagpro-produce ng ating mga pagkain. Mahalaga po na matugunan ang pangangailangan ng mga farmers, lalo na sa mga farm to market roads. Sinasabi ni Kiko Pangilinan na hanggat maaari, huwag pong payagan ng Pangulong Marcos na maibigay ang mga proyekto ng farm to market roads sa DPWH. Huwag na po ipangalaga o ipagkatiwala sa DPWH ang paggawa ng mga farm to market roads, kasi po sabi ni Pangilinan, tulad ng pagdisiplina natin sa mga suwail ng mga anak natin, kailangan silang ma-time out. Dahil sa dami ng katiwalian nila, sa dami ng panggagago nila, pagnanakaw nila, na walang po ng tiwala ang mga tao sa kanila, no? Wala pong nagawang mga proyekto na dapat maitayo, mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, mga ghost project, substandard project, at trilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan. So tama naman po, no? Nag-a-agree po ako kay Kiko Pangilinan
no? Hindi ko po tinitignan ang kulay ng politika ni Kiko na alam natin naman na dilawan niyan. Pero ito po, tama po ang kanyang sinasabi. Tulad ng isang magulang, kung meron po kayong anak na suwail, hindi sumunod sa inyo, gumawa ng kalokohan, dapat natin silang disiplinahin hanggang maibalik ang tiwala sa atin. Ha? Kaya yan po mga kababayan, sinasabi niya hanggat maaari, huwag ibigay sa DPWH ang mga proyekto para sa farm to market roads kasi yan po ang kinakailangan ng mga farmers natin na dapat mapabilis ang distribusyon ng mga pagkain mula sa kabukiran at paghahatid nito sa patutunguhan, whether sa mga palengke, no, para hindi po masayangan ng added expenses ang mga farmers, no. Siyempre, kung walang malinaw na infrastruktura sa mga daanan ng mga sasakyan nila, siyempre ang tagal niyan, no. Kung lubak-lubak, putik, paano madidistribute ang pagkain? Mamaya sa tagal nabulok na, di po ba? Nasayangan na sila, lugi na sila. Kaya ang sabi ni Pangilinan Pati, dapat ang DA Department of Agriculture humanap kayo o makipag-partner kayo sa private company. Pero dapat may strict guidelines pa rin kayo. Mga private construction na lang siguro, direkta na. Private company na tutulong sa inyo. PPP, Public-Private Partnership. Mas maganda yon, no? Turuan ng leksyon itong DPWH, no? Kasi lahat binabato ninyo, infrastructure lahat yan, hindi nakakayanan at dahil sa voluminous, no, the volume of work, the volume of project, doon nagkakaroon ng kalokohan, no? Turuan ng leksyon ang mga gunggong na ito. At sana naman ang DA dyan, kung kayo man ang bibigyan na dyan ng kapangyarihan para gumawa ng farm to market roads, no? Huwag kayong pasuhol, huwag kayong pabuli sa mga politikong magnanakaw. Gagawa ng paraan niyang mga yan para makapagnakaw. Okay, so kudos po kay Senator Kiko Pangilinan at may mga strict guidelines na po sila dyan. Now, punta naman tayo sa isang senator na isa ring nakikiusap at may paalala sa Pangulo na hanggat maaari maging transparent ang executive branch sa paggastos ng pera, sa pag-distribute ng pera, no? Dapat gamitin ng tama o gastusin ng tama ang pera. Dapat magkaroon ng guidelines, strict guidelines, ang paglabas ng pondo ng DBM ibibigay sa isang departamento. Sabi po ni Mig Zubiri, itong 2026 budget, ito na siguro ang pinakamagandang ginawa nila na hindi ito isang kurap, nawala yung mga probisyon ng mga insertions, nawala ang kapangyarihan ng mga magnanakaw na patuloy na magnakaw at binigyan po nila ng strict guidelines itong 2026 budget. Pinagmamalaki po ni Zubiri together with his colleagues na nasa BICAM na ito na ang the best work nila. It remains to be seen mga kababayan. Sinasabi ni Mig Zubiri, nagkaroon kami dyan ng strict guidelines, how to distribute, how to use the money. Nagkaroon kami ng mga, dapat may GPS, may location, proper location, yung mga proyekto, may deadline, at meron pa siyang isang sinabi mga kababayan, nakalimutan ko lang. Pero, sa kanyang salaysay, napakaganda nito. Tama naman yan. Lalong-lalo na itong mga infrastruktura na ito, pagtayo ng mga eskwelahan, kung papayag ang DepEd, pagtayo ng tulay, kalsada, yung ang ganda-gandang kalsada, sementado, wala namang problema, bubutasin. Hindi pwede yun. Nagbigay kayo ng timeline dyan, yung this is where your taxes are being spent, yung mga billboard. Sisimulan, ito ang katapusan, pero isang taon na, hindi pa rin natatapos. Nilagay nyo 6 months lang, pero hindi pa natapos kasi ubos na yung budget, ninakaw na. Ngayon po, hindi na daw po yan pwede. At meron ng GPS location, you can see that on the map dahil makikita na yan sa transparency portal ng DPWH, no? At ganun din po ang sabi ni Representative Micaela Swansing na siyang chairman ng Committee on Appropriation sa HOR na dapat maging transparent, ilagay sa transparency portal ng bawat department ang kanilang proyekto, which is very good. I think this is the first step
para malabanan ang korupsyon at eventually malesen at in the future tuluyan na pong mawala yan. No? So dito, itong mga pinagsasabi ng mga senator na ito, ng congressman ng mga ito, it will remain to be seen. Gaano ito ka-effective? Tandaan ninyo, uulitin ko, ang magnanakaw ay sadyang magnanakaw. Hahanap at hahanap yan ng paraan para makapagnakaw, no? Whether mangbubuli sila, whether magtitreat sila, kasi nga kating-kati sila. Nakaugalian na nila yan. Ngayon, hanggat ang mga ito ay hindi na paikukulong, hindi sila maturuan ng leksyon, no? Tingnan ninyo, nagagalit na nga tayo dahil walang big fish na nakukulong. Puro mga district engineers, contractors, hindi yan eh. Ang inaasahan nating makukulong ay itong mga politiko mula mayor, barangay captain, governor, no, congressman, politiko at iba diyan sa executive department na sinasabi nila. Kung meron man sa executive department, yun ang inaantay natin. Pero sa aking opinion din, siguro dumadaan sa due process o di kaya nababraso. So ito, hanggat hindi nakukulong ang mga buwaya na ito, hanggat hindi nakukulong ang mga buwitre na ito, hanggat hindi nakukulong itong mga magnanakaw na ito, makakapagnakaw at makakapagnakaw niyan. Ngayon ang tanong po dyan, it is just the political will of the executive branch. Ang legislative nagkaroon na ng political will at ito namang ating mga hurado. Itong ating mga investigador, no, magkaroon naman kayo ng political will. It's time to change. Hindi yung change is coming. Hindi po yun. Ang hinahanap na ng taong bayan ay para sa taong bayan. Ano ang nararapat sa taong bayan? Hustisya, progreso, kapayapaan at kaunlaran. Yan po yan. Hindi yung patuloy na pagnanakaw ng mga tarantadong mga politiko na ito. Shout out sa mga magnanakaw. Sana makulong na kayo. O yan po mga kababayan, no? Ito pong budget natin for 2026 na 6.793 trillion pesos remains to be seen. Ayun po, may dumaang kolektor ng basura. Maingay. So okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.